Sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Oh shit, not good. Hindi itong mga pakana ng mga administrasyon ngayon pala. Dahil sa pambababoy ng dating acting ombudsman Dante Vargas, tauhan yan ni President Bongbong Marcos, kaya nakalusot pala na maging ombudsman ngayon si Boying Rimulya. Bakit? Anong dahilan? May mga plano sila eh. May mga plano. Pabagsakin ang lahat ng kanilang mga kaaway sa politika. Number 1 nilang kaaway sa politika ay Duterte. Subalit, parang bigo pa rin sila. Paano masabi? Napakatalino ni Senador Rodante Marcoleta. Sa video ito, papanoorin po natin kung ano ang natuklasan na masamang ginawa ng mga nasa administrasyon. Natuklasan ni Senador Rodante Marcoleta. Wow naman! Wow! Wow! Tara, hindi natin patatagalin. Panoorin po natin sabay-sabay. Mr. Chair, gusto kong tanungin sana ang ating secretary kasi noong September 11, 2025, kayo po ay nag-file ng criminal complaints do sa 20 opisyales ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan, tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa 16. Yung po kasing 4, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si 20 po kasi yung opisyalis na yon, no? Na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong 4, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended, pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ako po tinanong yun, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto. Halimbawa po yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya walang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po'y kasali do sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. So, ang epekto po ng September 15, 2025, ito po yung final ni Acting Mayor Baste Duterte. So dahil naalisan po ng docket number yung final niya, dahil na-cover po ng office order, yung pong ombudsman natin nakaligtas.
Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Sa makatwid, hindi sa active case. Kaya po si Ombudsman ay nakakuha ng clearance at nakalusot po yung aking kaibigan, Crispin Remulla, as now the Ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong pinail ay covered po eh. September 11 po kasi sa makatwid, kung naalis din po ng docket number yon, nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa makatwid, kung makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension because they became cases under evaluation. Napansin po niyo, Secretary? While it benefited the Ombudsman, the applicant Ombudsman at the time, hindi po nagkabisa yung suspension ninyo because both of these cases were covered under the order issued by Dante Vargas. So may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtiyagaan mo yung putik na idudulot nito. So, nasaan po ngayon yung suspension? Opo. So hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action pagka-file namin ng kaso ay ito nga po, no? Nag-show cause order kami sa lahat to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismiss. Nagpa-show cause order na kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them, no? And in the process of that, when we received the suspension order from the Ombudsman, sinuspend na ho namin at which is nag-appoint. ineffective, yun ang sinasabi ko Opo. Pero right now po, hindi naman po gitif. So right now they are all suspended. No, at ongoing na po yung administrative process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, tuloy-tuloy lang po kami, Mr. Chairman. Mr. Secretary, nakikita ko po kasi dito, meron kang USEC for Regional Operations. Merong isa ring USEC for Regional Operations. Parang si USEC Bisnar yata, Luzon. O ika naman, no ka rin ka USEC. Pasensya na po kayo, Kapampangan kasi kaya. Visayas, Mindanao. Pero, Mr. Secretary, yung DPWH Undersecretary for Luzon has responsibilities that include, among others, overall supervision and control over operations of all regional offices in Luzon, control over all DPWH funded infrastructure projects, including those funded by other agencies and implemented by the DPWH in his area of assignment. Tama po? Tama po, Mr. Chairman. So, napakalaking responsibilidad po ito. Pinagtyagaan ko pong ipagtanong ang pinanggalingan po ni Yusek Bisnar. Medyo nakakabahala po. Pasensya na po, ano? Noon pong August 15, 1998, Yusek Bisnar, hanggang October 4, 2000, or 2 years and 1 month, kayo po ay nasa PHAU Headquarters Support Service, HSS. Ang ibig pala sabihin ng PHAU, ito po yung Personnel Holding and Accounting Unit na nakakabahala po ang kalagayan sapagkat ito po pala ay mga police personnel assigned
to PHAU for various reasons, including secondment to other agencies, those on study leave, or those under floating status, such as personnel with pending criminal investigation, etc., etc. And then in January 16, 2002 to November 7 to 2002, ganon din po, PHAU, HSS. Ganon din po sa November 8, 2002 to 2003, 4 months ito. Ang pinaka medyo maduguri ito, Secretary, PHAU, HSS, March 4, 2003 to March 15, 2012, or a period of 9 years. Ano po ang, bakit po kayo naka-float ng ganito katagal pong panahon? More than, from 1998 to 2012, it's more than 11 years. Were you in floating status, sir? Mr. Chair, with the permission of the Secretary. From 1998 to 2001, Mr. Chair, I was detailed to the Presidential Anti-Organized Crime Task Force. What is that, sir? The Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Yun yung Chair. PAOK-TF. Yes, sir. That's 2001 to 1998 to 2001 or 2002, Mr. Chair. 1998. Pero nagkaroon po kayo ng you obtained your bachelor's degree, Philippine Military Academy, 1986-1990 po. Yes, Mr. Chair. Meron kayong Doctor of Veterinary Medicine, University of the Philippines, Los Baños, 1986 to 1985 to 86. I attended Did you finish this program. Apparently, parang hindi nyo naman nakompleto. Tama? It's only for 1 year, 1 year. Mr. Chair. And then, meron kayong associate degree in nursing in Houston Community College System in the United States. Yes, Mr. Chair. Did you complete this? Yes, Mr. Chair. And then, meron kayong Master in Management, Philippine Christian University, 2014. Nakompleto nyo ito. Yes, Mr. Chair. Did you complete it? Yes, Mr. Chair. I'm not sure of the... Masteral degree, you completed it in 1 year? It's a master's program offered by the PCU, Mr. Chair. So it's not a degree, it's a program. Nakasulat po kasi sa ninyong background ay masteral degree. It's a degree, Mr. Chair, offered by PCU. How can you complete a masteral degree in 1 year? It's in tandem with the officers senior executive course that they offered. There are a lot of us who graduated from that program, Mr. Chair. Mr. Secretary, kasi yung concern lang naman dito, palagi siyang nasa PHAU, HSS. Parang hindi naman ibig sabihin ay walang makikita talaga. Ano ba yung nangyari within let's say 11 to 12 years na palagi siyang nasa PHAU? Meron pang PHAU Directorate for Personnel and Records Management.
So this is clerical. This is something clerical. Ngayon po ay without belittling the capacity, hindi ko po siya kilala. I'm only basing on kasi po noong 2003 kayo po ay nung makuha po niyo yung associate degree in nursing in Houston Community College, nakakuha po ba kayo ng student visa? Yung F1 visa? No, Mr. Chair. Naging immigrant kayo? Mr. Chair, just to clarify, by 2003 I was dropped from roles by the PNP, and prior to that I applied for study leave and emergency leave. Did you apply for citizenship or did you become immigrant? I did not apply for citizenship. Pero naging immigrant kayo? Yes, sir, Your Honor. But citizenship is a requirement for PNP members under Republic Act 6975. You know that, sir? Yes, Your Honor. So kung wala po kayong F1 visa, paano kayo nakapag-aral sa Houston University Community College? When I was already dropped from roles by the PNP in 2003, sir, that's the only time that I applied, Your For Honor. immigrant status? Yes, Your Honor. So, sa Secretary, kaya ko lang po tinatanong to, hindi po kasi malinaw ano po yung nangyari kay Yusek kasi PHAU parang meron siyang negative impression na floating status, parang may nakagawa siya ng kasalanan. Dito po kasi doon po nung 2003 may I be clarified, Your Honor? according to the limited information available online, then Police Major General Bisnar parked his vehicle in the ECIDG National Capital Region Field Unit compound and confronted the guard on duty, claiming the compound gate encroached on the pedestrian lane. Mga ganon. Do you recall that? Yes, Your Honor. And you have been reported to have berated a police officer assigned at the CIDG for wearing a bracelet at that time. Yes, Your Honor. In October 2024, a complaint for grave abuse of discretion and unjust vexation against Bisnar were filed before the Quezon City Prosecutor Office by one Marites Cabilian, a non-uniformed personnel assigned to the PNP Directorate for Controllership. Yes, Your Honor. So, Mr. Secretary, this is a very important position. As I said, I do not know him. I just relied on some of the facts which he admitted today. This is a huge responsibility. It's not only overall supervision, but he will be placed in control over operations of all regions in Luzon. Alam naman po natin dito ang pinag-uusapan natin sa Blue Ribbon Committee na talagang katakot-takot na anomalya po yung ano. I am just a little bit wary na I do not judge your discretion in hiring personnel, Mr. Secretary, but just the same, you may or may not know about all these details. I will probably provide you with this. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chairman, if I may just make Yes, go ahead, quick, Secretary Dizon. quick manifestation. First of all po, no, I've worked with Undersecretary Bisnar, former General Bisnar, for several months already. Former General Bisnar was recommended to me
when I was appointed to be the OTR Secretary in February. And since then, we have worked together very closely. As he was head of the Office of Transportation Security, our ODS, and together we were able to really work hand in hand to virtually eliminate the problems of Laglagbaga and other problems facing our airports. And from what I know of him, he's a man of integrity. He's a man of even anyone who I talk to in the Philippine National Police speaks very, very highly of General Biznar, and this is why I invited him to join me in this very, very difficult task of cleaning up the DPWH.